Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Merong isang uri ng aswang na kung tawagin ay mandarakal. Mga lahi ng babaeng aswang na kung saan ginagamit ang dugo at puso ng mga biktimang lalaki para mapanatili ang kanilang kagandahan at kabataan. Pamilyar ka ba sa kanila? Kung hindi pa, hayaan niyong ihatid ko sa inyo ang kwento ng mga mandarakal. Handa ka na ba? Magandang gabi. Ako, si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Mainit na naman ang ulo ni Isabel. Inagaw na naman ni Paloma ang mga customer niya sa beer house. Mula nung dumating si Paloma sa beer house kung saan nagtatrabaho si Isabel, unti-unti nang nawala ang mga customer na nangti-table sa kanya. Dahil doon nabawasan ang kita niya mula sa mga ladies drink at galanting tip mula sa mga lasing niyang parokyano. Hindi lang si Isabel ang inawagawan ng customers ni Paloma. Pati na rin ang mga kasamahan nila. Walang kasundo si Paloma sa beer house na iyon. Lahat galit sa kanya. Umabot pa sa puntong bumuo si Isabel ng grupo para ibuli at ipahiya si Paloma. Pero sadyang mabait si Paloma. Tahimik lang nitong tinatanggap ang pangbubuli sa kanya ng mga kasamahan niya sa beer house. Kaya mas lalong nagalit si Isabel. Isang araw habang naliligo si Paloma, binuhusan ng shampoo ni Isabel ang sahig ng banyo para madulas si Paloma oras na matapos na itong maligo. Nangyari nga ang binabalak ni Isabel. Nadulas si Paloma. Napilayan ito. Tinawag pa ni Isabel ang mga kasamahan niya para pagtawanan si Paloma habang nakahubad ito at nakahiga sa sahig ng banyo. Walang tumulong kay Paloma. Hinayaan nilang makabangon itong mag-isa. Tahimik itong naglakad ng paika-ika at huminto sa tabi ni Isabel at sa kanya ito binulungan. Hindi mo ko dapat kinakalaban, Isabel. At saka ito lumayo sa grupo ni Isabel. Panay lang ang tawanan nila nang makaalis na si Paloma. Pero si Isabel, may nararamdamang kakaiba. Nanlamig ang mga buto ni Isabel, pati na ang kanyang mga tenga nang bulungan siya ni Paloma. Anong ibig niyang sabihin sa wag siyang kalabanin? Hindi inakala ni Isabel na malalaman niya ang kasagutan sa kanyang katanungan ilang gabi pagkatapos siyang bulungan ni Paloma. Lasing si Isabel. Nilasing siya ng customer niya sa pag-asang maiti-take home niya ito. Pero nakatakas ang dalaga. Dahan-dahan itong pumunta sa likuran ng beer house.
Isang maliit na bakanting lote iyon. Doon siya nagtatago madalas tuwing pakiramdam niya ay sobra na ang pangbabastos ng customers niya sa kanya. Walang ibang pumupunta ron bukod sa kanya. Madilim kasi. At tambakan na iyon ng mga sirang gamit sa beer house. Pero nung gabing iyon, hindi nag-iisa si Isabel sa bakanting lote. Hindi pa man nakakaabot si Isabel sa bakanting lote nang marinig na niya ang halinghing at tawa ni Paloma. Kasama nito ang sinulot niyang customer ni Isabel. Muli na namang nanuot ang galit sa puso ni Isabel. Palihim niyang sinundan ang dalawa sa bakanting lote. Nagtago si Isabel sa isang drum. Agad na naghubad sina Paloma at ang kasama nitong lalaki. Inilabas ni Isabel ang kanyang cellphone para i-video ang dalawa. Gagamitin niya iyon para ipang-blackmail kay Paloma. Maya-maya pa'y umibabaw na si Paloma sa lalaki. Nakangisi pa si Isabel. Malaking iskandalo iyon kapag nagkataon. Pero iba ang nangyari. Nahindik si Isabel nang biglang sumigaw ng paimpit ang lalaki habang walang awang nilapa ni Paloma ang leeg nito. Kumalat ang dugo ng lalaki sa bakanting lote. Nangingisay na ang lalaki habang hinihila ni Paloma ang puso nito at saka kinain. Maya-maya pa'y sinimot na ni Paloma ang natitirang dugo ng lalaki. At bago tumayo si Paloma, agad niyang pinugutan ng ulo ang lalaki gamit ang matutulis at mahahaba nitong kuko. Kinuha nito ang ulo ng lalaki at saka hinalikan sa labi. Pagkatapos nun ay mabilis itong nawala sa dilim. Naiwang nakatulala si Isabel sa likuran ng drum. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang kwento ng kanyang lolo Teryo tungkol sa isang babaeng aswang na ang mga biktima ay puro lalaki. Isang babaeng aswang na kung tawagin ay mandarangkal. Bata pa lang si Isabel, rinding-rindi na siya sa mga kwento ng kanyang lolo Teryo tungkol sa mga mandarangkal. Paulit-ulit kasing nagkukwento si lolo Teryo tungkol sa naranasan niya tungkol sa aswang na ito. Binata pa raw siya noon nang muntikan na itong mabiktima ng isang mandarangkal. Napakaganda raw ng mandarangkal. Hindi mo aakalaing isa itong aswang.
Para raw nahihipnotismo ang mga kalalakihan sa tuwing ito ay dumaraan. Kaya raw kasing gayumahin at manipulahin ng mandarangkal ang mga lalaki sa pamamagitan ng palipad hangin. Mabilis na maaakit ng mandarangkal ang biktima nitong lalaki. Makakaramdam daw ng kakaibang init sa katawan ng lalaki hanggang sa mapapapayag na itong makisiping sa mandarangkal. Oras na malunod na ang lalaki sa tawag ng kanyang laman, doon na susunggaban ng mandarangkal ang leeg ng lalaki para mahigop ang kanyang dugo. Gamit naman ang matutulis at mahahaba nitong kuko, pupunitin nito ang dibdib ng kanyang biktimang lalaki para kunin ang puso nito. Iyon daw ang panghimagas ng mandarangkal. Oras na mabusog na ito sa kanya, pupugutan ng ulo ang kanyang biktima. Ang katas mula sa ulo ng kanyang biktima ang siyang ginagamit ng mandarangkal para gumawa ng langis na ipapahid nito sa kanyang katawan. Iyon daw ang paraan nila para mapanatili ang kanilang kabataan at kagandahan. Ayon kay Lolo Terio, nahumaling ito sa dalagang dayo sa kanilang probinsya. Lahat ng lalaki nakasunod palagi sa misteryosang dalagang ito. Pero ang mata ng dalaga nakapagkit lang daw kay Lolo Terio. Isang gabi, umakyat ng ligaw si Lolo Terio sa dalaga. May dala itong mga gulay at prutas. Inaya siya ng dalaga na pumasok sa kanyang kubo. Hindi raw mawari ni Lolo Terio kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kaba. Parang may bumubulong sa kanya na tumakbo palabas ng kubo. Pero para siyang hinihila ng mga mapang-akit na mata ng dalaga. Kaya hindi siya makaalis. Mas lalo na nung may ibinulong sa kanya ang dalaga. Mga salitang hindi niya maintindihan, pero naramdaman ng kanyang katawan. Hindi na nakagalaw pa si Lolo Terio. Lumapit ng lumapit ang dalaga sa leeg ni Lolo Terio. At bigla ay parang umapoy ang katawan nito sa sobrang pagnanasa sa dalaga. Nakakaramdam na siya ng mali kaya nagdasal ito ng nagdasal. Hanggang sa nagkaroon na ito ng lakas. Nang matauhan na ito ay mabilis niyang itinulak palayo ang dalaga sa kanya. At doon niya nakita ng buo at mas malinaw ang itsura ng dalaga. Bigla itong nagkulay papel sa puti. Mapupula ang mga mata. Lumabas ang mga makakapal at matatalim na pangil at tumulis ang mga kuko. Naglalabas din ito ng kakaibang amoy. Masangsang, malansa, napakasakit sa ilong.
Dala ng matinding takot na patakbo ito palabas ng kubo at saka dumiretso sa bahay ng isang albularyo. Hindi makapasok doon ang dalaga dahil sa mga proteksyong espiritual na nakapalibot sa kabuuan ng bahay. Nang makausap ni Lolo Teryo ang albularyo, doon niya napag-alaman na isang mandarangkal ang dalagang Dayo. Minatsyagan ni Isabel si Paloma. Alam na nito ang sikreto ng magandang dalaga. Gagamitin niya iyon para mapaalis si Paloma sa beer house. Wala na siyang magiging kaagaw pa sa mga customer. Pero sa tuwing babalakin ni Isabel na isumbong sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa pagkataon ni Paloma, bigla na lamang may bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsumbong sa kahit na sino. Kahit na nga kumalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa mga lalaking biniktima ng mandarangkal. Lahat pugot ang ulo. Lahat ubos ang dugo at wala ng puso. Si Paloma ang may gawa ng lahat ng iyon. Pero gustuhin mang magkwento ni Isabel, hindi niya magawa. Babalakin pa lang niya ay bigla na lamang magbabara ang kanyang lalamunan. Dahilan para hindi ito makapagsalita. Isang gabi habang pinapanood ni Isabel ang nakuhanan nitong video ni Paloma sa bakanting lote, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding panlalamig sa kanyang mga buto. Nanunuot ang lamig. At paglingon niya, nakita niyang nakatitig sa kanya si Paloma. Natakot si Isabel. Hindi ito nakagalaw. Akala niya ay katapusan na niya. Pero nakapagtatakang bigla na lang lumayo si Paloma sa kanya. Walang kahit na anong salita. Wala itong ginawang masama. Kaya mas lalong nakaramdam ng takot si Isabel. Ano nga kaya ang tumatakbo sa isip ng mandarangkal na ito? Sa sobrang takot ni Isabel, pinili na lang niyang umalis sa beer house. Tumakas ito isang gabi. Walang nakaalam sa kanyang pag-alis. Nasa tapat ng sementeryo si Isabel. Naghihintay ng masasakyang bus nang biglang lumapit sa kanya ang tatlong lalaki. Halatang lango sa alak at droga. Mabilis nilang pinalibutan si Isabel. Hindi nakagalaw sa takot ang dalaga. Hanggang sa bigla siyang hablutin ng mga ito at saka idinala sa loob ng sementeryo. Maya-maya pa'y ipinatong siya ng tatlong lalaki sa isang nitso at sa kapuwersahang hinubaran. Panay ang sigaw ni Isabel pero tila walang nakakarinig sa kanya. Sinubukang pumalag ni Isabel pero masyadong malalakas ang mga lalaki. Wala siyang laban sa kanila. Kaya sumuko na lang ito.
Lalo tinakot siyang papatayin ng mga lalaki kung patuloy ito sa pagpupumiglas. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang kanyang kapalaran. Maya-maya pa'y biglang tumalsik ang napakaraming dugo sa mukha ni Isabel. Pagmulat niya ng mata, nakita niya si Paloma na isa-isang pinaslang ang 3 lalaki. Kinuha niya lahat ng puso ng mga lalaki. At sa dulo, pinugutan niya ito ng mga ulo. Nakaharap si Paloma kay Isabel habang hawak nito ang 3 ulo ng mga lalaki. "Salamat, Paloma. Salamat sa pagligtas mo sa akin." Naiiyak na sabi ni Isabel. Hanggang sa hawakan ni Paloma ang bibig ni Isabel. Halos maduwal si Isabel dahil ipinahid ni Paloma ng pasadya ang dugo sa bibig nito. At bago pa ito muling makapagsalita, bigla na lang nawala si Paloma. Hanggang sa nakarinig si Isabel ng mga taong parating. Natuwa ito. May tutulang na sa kanya. "Andito ako sa loob ng sementeryo. Tulungan niyo ako." Pinilit sumigaw ni Isabel. Sinubukan nitong makabangon mula sa nitso pero agad itong nabuwal at napaibabaw sa bangkay ng 3 lalaki. Iyon ang nadatnan ng mga tao. Kitang-kita sa mga mata nila ang takot. May hawak silang mga gasera at matatalim na kahoy. Isang pamilyar na mukha ang nakita ni Isabel. Ang may-ari ng beer house kung saan siya nagtatrabaho. "Tama si Paloma. Si Isabel ang mandarangkal." Sigaw nito. Naguluhan si Isabel sa narinig niya. Sinubukan niya magpaliwanag. Hindi siya ang mandarangkal, pero tulad ng dati may bumara na naman sa kanyang lalamunan. Hindi na naman siya nakapagsalita. Hindi niya madepensahan ang kanyang sarili, lalo na nung pinalibutan na siya ng mga tao at saka itinusok sa kanyang katawan ang matatalas na mga kahoy. Hindi pa sila nakontento. Ginamit nila ang gasera para sunugin ang katawan ni Isabel. Tapos na. Wala nang mandarangkal sa lugar na ito. Ligtas na tayo. Nakangising sabi ng may-ari ng beer house habang pinagmamasdan ang nasusunog na bangkay ni Isabel. At mula sa di kalayuan, nakatayo lang si Paloma. Nakatanaw sa sementeryo at natutuwa sa nakikita niyang apoy doon. Maya-maya pa'y pinara nito ang bus na paparating. Agad itong sumakay doon. Agad niyang nilisan ang lugar na iyon. Tapos na. Tapos na ang misyon ni Paloma. Ang magandang dalaga na isang mandarangkal. Liham ng gabi. Liham ng gabi.